Siya si Oscar Pistorius, ang tinagurian bilang South Africa's Golden Boy. Isang Paralympic hero na nagbigay ng inspirasyon sa marami sa larangan ng pagtakbo. Lalong hinangaan si Oscar ng lahat nang makipagsabayan ito sa mga walang kapansanan sa pagsali nito sa Olympics. Subalit isang araw, muli nitong ginulat ang mundo nang masangkot ito sa isang trahedya. Napatay nito ang kanyang modelong girlfriend na si Riva. Ayon kay Oscar, aksidente ang lahat. Inakala nitong isang magnanakaw ang nobya. Ano ang katotohanan sa nangyari nang gabing mapaslang ni Oscar si Riva? Bakit sa huli ay hustisya ang isinisigaw ng pamilya nito? Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Oscar Pistorius Murder Case. Si Oscar Pistorius ay isinilang noong 1986 sa Johannesburg, South Africa. Ipinanganak ito na mayroong kondisyon na tinatawag na fibular hemimelia, kung saan hindi na-develop ng buo ang kanyang fibula o ang mga buto sa kanyang lower leg. Kaya naman ng 11 months old pa lamang si Oscar, nagdesisyon ng kanyang pamilya na ipaputol ang binti nito mula sa kanyang tuhod. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa unang pagkakataon, isinuot ni Oscar ang kanyang prosthetic legs. Simula pagkabata ay energetic at athletic na si Oscar. Hindi naging hadlang ang kapansanan nito upang makahiligan nito ang sports. Sumasali ito sa iba't ibang laro gaya ng water polo, tennis at rugby. Nang mag 6 years old si Oscar, nag-divorce ang kanyang mga magulang. Kinalaunan, biglaan namang pumanaw ang kanyang ina sanhi ng severe allergic reaction sa gamot. Sa edad na 16, dumana si Oscar ng malalang injury sa tuhod mula sa isang rugby game. Upang makarecover, inirekomenda ng doktor nito ang pagtakbo. Subalit hindi lamang pinahilom at pinalakas ng running ang katawan ni Oscar. Ito rin ang nagbukas ng pinto upang makamit nito ang tagumpay, kasikatan at kayamanan na kanyang tinamasa kinalaunan. Nagsimula itong lumahok sa iba't ibang running competitions para sa mga kapwa nito amputees, pati na rin sa mga walang kapansanang sprinters. Una nitong tinalo ang mga kalaban sa local, regional at national levels, hanggang sa makarating ito sa Paralympics. June 2004, nang isuot nito ang unang pares ng kanyang flex foot cheetah blades, kung saan nakakuha ito ng gold medal sa 200 meters sa South African Championship for Disabled. September 2004, nang makamit nito ang gold medal sa 200 meters sa Summer Paralympics at nakapagtala ng world record time na 21.97 seconds. Bukod pa rito, nanalo rin ito noon ng bronze medal sa 100 meters. Dahil sa good looks at trademark na prosthetic legs, tinagurian si Oscar bilang Blade Runner. Nakilala ito sa buong mundo. Ilang bigating brand ang nag-sponsor sa kanya, gaya ng Nike, BT at Oakley. Bilang celebrity, ginamit ni Oscar ang kanyang kasikatan upang magbigay ng inspirasyon at patunayan sa mundo na walang limitasyon ang kakayanan ng tao. Subalit noong January 2008, sinubok ng tadhana si Oscar nang maban ito na sumali sa mga events. Ito ay matapos i-anunsyo ng Association of Athletics Federations na lamang si Oscar sa kanyang mga kalaban na may natural na mga paa dahil sa suot nitong carbon fiber prosthetics. Mabilis na umapila ang kampo ni Oscar sa paratang na ito. Matapos ang mga test at pag-aaral, napatunayan na walang ebidensya na may advantage sa mga abled athletes ang blade ni Oscar. Kaya naman noon ay agaran ring binawi ang pagban sa kanya na maglaro. Ngunit sa kasamaang palad, huli na nang bawiin ito. Dahil sa kontrobersya, hindi na pabilang si Oscar sa South Africa's 2008 Olympic track team. Gayunpaman, nagpatuloy ito sa Beijing Paralympics kung saan hindi matatawarang impact ang ginawa nito.
Nanalo ito ng 3 gold medals sa 100, 200 at 400 meter races. Noong September 11, nakamit nito ang title bilang kauna-unahang Paralympian na nanalo ng medal sa World Championships. At noong 2012 London Olympics, si Oscar ang first double amputee runner na sumali sa event. Umabot ito sa semifinals ng 400 meters at gumawa ng history sa 4x400 meters relay nang matulungan ng kanyang non-disabled team na makarating sa finals. Subalit sa kabila ng tinatamasang kasikatan na tagumpay, sa likod nito, ilang mga insidente ang nagbabadya ng madilim nitong kapalaran. February 2009 nang masangkot ito sa isang seryosong boat accident. Kinailangan itong i-airlift sa ospital upang gamutin at sumailalim sa multiple surgeries sa lala ng tinamo nitong injury sa mukha. Lumalabas sa report na may kinalaman ng alak sa aksidente. Napag-alamang lasing ito habang pinapatakbo ang kanyang speedboat. Sa isa pang kaganapan noong September 2009, nag-host naman si Oscar at ang isa pa nitong kaibigan ng party sa kanyang tahanan. Habang nagkakasiyahan, isa sa kanilang bisitang couple ang nag-aaway. Kaya naman kinumpronta ito ni Oscar at pinakiusapang umalis. Maya-maya pa, bumalik ang couple sa bahay. Pinatuloy ni Oscar ang lalaki. Subalit nang papasok na ang babae, sinaraduhan niya ito ng pinto. Kaya naman naipit ang legs nito at na-injured. Nagsampa ng kaso ang babae laban kay Oscar. Naaresto ito at humarap sa trial. Noon ay muling nalusutan ni Oscar ang gusot. Hanggang sa noong Valentine's Day 2013, sa isang iglap, tuluyan na ngang magbabago ang kapalaran ni Oscar. Sa pagkakataong yun ay hindi na nito matatakasan pa ang batas. Araw ng mga puso, magkasamang nag-celebrate ang magkasintahan na sina Oscar at ang nobya nito na si Riva Steenkamp. Si Riva ay isang modelo at law graduate. Nagsimula ang relasyon nito kay Oscar noong November 2012. Mula noon ay naging paborito ng subject ng media ang dalawa dahil sa pagiging perfect partner ng mga ito. Dahil sa karisma at talino ni Riva na tugma sa athletic prowess ni Oscar, naging power couple ang mga ito sa harap ng publiko. Makikita ang dalawa na uma-attend ng magkasama sa mga high-profile events. Bakas rin sa social media kung gaano ka-inlove ang dalawa sa isa't isa. Kahit pa nga noon ay halos 3 buwan pa lamang mula nang mabuo ang kanilang relasyon. Ibinabahagi ng mga ito online ang kanilang pagmamahalan. Noon ay paparating na ang araw ng mga puso. Nagplano ang dalawa na mag-celebrate sa bahay ni Oscar. Sobrang excited ni Riva para sa kanilang unang Valentine's ni Oscar. February 13, 2012, bandang alas 6 ng hapon, tinungo ni Riva ang luxury home ni Oscar. Pagkarating, iniabot nito kay Oscar ang isang Valentine's Day card. Naglalaman ito ng isang sweet na mensahe. Ayon rito, quote-unquote, "I think today is a good day to tell you I love you." Kinagabihan, nag-message si Riva sa kanyang best friend na doon ito matutulog sa bahay ni Oscar. Matapos ang isang masarap na hapunan, nanood ng TV si Oscar habang si Riva naman ay nagsasagawa ng kanyang yoga exercises. Mag-aalas 10 na ng gabi nang magpa siya ang mga itong matulog. Bago ito, tinanggal muna ni Oscar ang kanyang prosthetic legs at saka nahiga. Mainit at maalinsangan ang panahon ng gabing yun. Bandang madaling araw, nagising si Oscar dahil sa init. Kaya naman kinuha nito ang fan na noon ay nasa labas ng balcony upang makadagdag sa lamig ng aircon. Habang isinasara ni Oscar ang sliding door at kortina, nakarinig ito ng ingay na tila nagmumula sa banyo. Noon ay agad itong kinutuban na may nakapasok na intruder sa kanyang tahanan.
Naalala nito ang hagdan na naiwan ng workers na nakapwesto sa kanilang pader. Nang mga panahong yun ay hindi pa tapos ang pagpapapintura nito ng kanyang buong bahay. Dali-dali nitong kinuha ang kanyang baril na nakatago sa ilalim ng kama, isang Taurus PT-917. At saka dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang bathroom. Noon ay hindi nito suot ang kanyang prosthetic legs. Habang nangangapa sa dilim, iniyawan nito ang intruder at inabisuhan ng nobyang si Riva na magtago at tumawag ng pulis. Hanggang sa narating nito ang banyo. Doon ay natanaw nito ang bahagyang sinag ng ilaw na nagmumula sa bukas na bintana. Maya-maya pa, nakarinig ito ng kaluskos na nagmumula sa banyo. Sa sobrang takot nito, hindi na nito nagawang buksan ng ilaw. Sa halip, itinutok nito ang kanyang baril sa pinto ng banyo at saka nagpaputok ng 4 na sunod-sunod. Narinig nito ang tila pagbagsak sa sahig ng kung sino mang nasa loob ng banyo. Muli nitong tinawag si Riva subalit wala itong tugon. Kaya naman bumalik ito sa kanyang kwarto upang silipin ito roon. Ngunit wala si Riva. Dali-daling bumalik si Oscar sa banyo habang tinatawag ang pangalan ng nobya. Sinubukan itong buksan ang pinto ng bathroom subalit nakalak ito. Kaya naman muli itong bumalik sa kwarto sa may balcony at nagsisigaw ito ng tulong. Sa pagkakataong yun ay isinuot na nito ang kanyang prosthetic legs at sinubukang sipain ang pinto ng banyo. Subalit bigo itong mabuksan. Kaya naman kinuha nito ang isang cricket bat at saka inihampas sa bubog na bahagi ng pinto. Pagkabukas, labis ang gulat ni Oscar sa nasaksihan. Tumambad sa kanya ang nakahandusay at dugoang si Riva. Binuhat ni Oscar si Riva pababa sa hagdan at saka tinawagan ang kanyang property manager na si Johan Stander upang kumuha ng ambulansya. Maya-maya pa, nagsidatingan na rin ang ilang kapitbahay na nakarinig ng paghingi ng tulong ni Oscar. Dinatna nila ito na humahagulhol, nagdarasal at nagmamakaawa habang bitbit ang nooy wala ng buhay na katawan ni Riva. Inamin agad ni Oscar sa mga naroroon na aksidente nitong nabarilang nobya sa pag-aakalang isa itong magnanakaw. Kinabukasan, February 15, 2013, inaresto na si Oscar at formal na kinasuhan ng murder sa Pretoria Court. Samantala, lumalabas sa autopsy na namatay si Riva sa tama ng 3 baril. Isa sa kanyang braso, isa sa bewang at isa sa kanyang ulo. Mabilis na nakarating sa publiko ang pag-aresto kay Oscar dahil sa pagpatay sa sarili nitong girlfriend. Dinumog ito ng press. Ang buong trial ay naka-livestream via audio at ang ilang bahagi naman ay naka-live sa mga telebisyon. Lahat ay nakatutok sa high-profile case na ito. Ang kasong ito ay hindi upang tukuyin kung sino ang suspect o kung ginawa ba ito o hindi ni Oscar. Mulat sa pool ay hindi nito itinanggi na nabaril nito si Riva. Subalit aksidente lamang umano ang lahat at kailanman ay hindi nito maiisip na patayin ang kanyang mahal. At iyon ang kailangan nitong patunayan sa harap ng korte. Sa South African legal system, walang jury. Tanging ang judge ang hahatol. Pagkatapos ay pagdidesisyonan nito kung anong level ng guilt ang pananagutan ng nasasakdal. Hamon para sa prosecution ang kasong ito dahil lahat ng hawak nilang ebidensya ay pawang circumstantial. Walang sino mang aktwal na eyewitness kundi ang couple na sina Oscar at Riva. Sila lamang dalawa ang nakakaalam ng totoong pangyayari. Ginamit ng prosecution ang estado ng relasyon ng dalawa upang maging rason ng pagpaslang. Inilarawan ng mga ito si Oscar bilang taong mapangontrol at bayolente. Iginiit ng prosecution na nag-away sina Oscar at Riva nang gabing mangyari ang krimen. Naglock si Riva sa banyo upang umiwas sa galit ng boyfriend. Ilang kapitbahay rin ang humarap sa korte upang isalaysay na bago ang krimen, narinig umano ng mga ito na ilang oras nang nagtatalo sina Oscar at Riva. Dinig ng mga ito ang hiyawan na nagmumula sa bahay ng dalawa.
May pagkakataon rin na narinig ng mga ito ang malakas na sigaw ng isang babae kasunod ng ilang putok ng baril. Ayon naman sa expert sa panig ni Oscar, dahil sa distansya ng kapitbahay sa tahanan nito, maaaring na misinterpret ng mga ito ang kanilang narinig. Ipinaliwanag ng depensa na gaya ng normal na relasyon, may kaunting hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Oscar at Riva. Subalit wala itong anumang indikasyon na sasaktan ni Oscar ang nobya. Samantala, ang ingay naman na sinasabi ng mga ito ay hindi nangyari bago ang pamamaril kundi matapos ito. Ang narinig ng mga ito ay ang hagulhol ni Oscar nang makita na nito si Riva at ang paghiyaw nito upang sumaklolo. Gayunpaman, sa tulong ng phone analyst na nagsuri sa mga gadget ni na Oscar at Riva, nalaman ng mga ito ang pribadong detalye ng relasyon ng dalawa. Inisa-isa ng mga ito ang palitan ng mensahe ng couple ilang linggo bago mapaslang si Riva. Hindi maikakaila na mahal ng mga ito ang isa't isa, sa puntong humantong na ito sa mga selos at galit sa pagitan ng bawat isa. Sa ilang mga text, makikita ang takot ni Riva kay Oscar. Ayon rito, quote-unquote, "I'm scared of you sometimes and how you snap at me and of how you will react to me." Sa iba pang mga mensahe, nagpahiwatig si Riva ng pagiging mainitin ng ulo ni Oscar at ang pangamba na saktan siya nito. Samantala, iginiit ng depensa na isang masaklap na aksidente ang nangyari na dulot ng kahinaan ni Oscar. Ang pinagsamang kapansanan at mental health nito ang nagpatindi ng kanyang takot at kaba na noon ay mayroong nanloob sa kanilang tahanan. Inihayag ng mga ito ang labis na pagsisisi at pagdurusa ni Oscar nang mapagtanto ang malaki nitong pagkakamaling nagawa. Makikita rin umano sa mga text messages ng dalawa ang kanilang future plans na nagpapahiwatig na wala itong planong patayin si Riva. Nagpahayag ng kanyang madamdaming testimonya si Oscar ukol sa nangyari nang mapaslang nito si Riva. Got out on my side of the bed. I got to the fans where the fans were. I placed it pretty much just inside the room. I then proceeded to close the sliding doors and lock them. I then drew the curtains. Because at this point that I heard a window open in the bathroom. It sounded like the window sliding open. What did you think at the time, Mr. Pistorius? My lady, that's the moment that everything changed. I thought that there was a burglar that was gaining entry into my home. I think initially I just froze. I didn't really know what to do. I'd heard this noise. I interpreted it as being somebody was climbing into the bathroom. The first thing that ran through my mind was that I needed to arm myself, that I needed to protect Riva and that I needed to get my gun. Matapos ang testimonya ni Oscar, nilamon na ito ng kanyang emosyon. Umagulhol ito ng sariwain ng gabi nang mapatay ang sariling girlfriend. She wasn't breathing. We're taking a judgment. Maagang nagtapos ang trial ng araw na yon. Sinabi ng depensa na sobrang emosyonal si Oscar para maipagpatuloy ang kanyang testimonya. Samantala, sa pagpapatuloy ng trial ng sumunod na araw, inihayag ng prosecutor ang intensyon ni Oscar na paslangin si Riva. Batid umano nito ang pinsalang dulot ng baril na kanyang ginamit. Partikular na ng balang tumagos sa ulo ni Riva na naging sanhi ng kamatayan nito. Mula sa forensic evidence, ipinaliwanag ng prosecutors na hindi tugma sa accidental shooting ang mga tama ni Riva kundi senyalis ito ng pananadyang pag-asinta sa biktima. Idinagdag rin ng mga ito ang mga nakaraang insidenteng kinasangkutan ni Oscar ukol sa irresponsableng paggamit ng baril. Minsan na itong nakapagpaputok ng baril sa public na tumama sa bubong ng isang sasakyan. At sa isa pang pangyayari, aksidente namang nadiskarga nito ang kanyang baril sa isang restaurant. Samantala, isa sa naging highlight ng trial ay nang ipakita ng depensa ang imahe ni Oscar na malayong malayo sa karakter nito bilang Blade Runner.
Isang mahinang biktima dahil sa kanyang pisikal na limitasyon. Ipinahubad ng mga ito ang prosthetic legs ni Oscar upang bigyan ng mas malinaw na interpretasyon kung ano ang eksaktong estado ng disabled na si Oscar nang maharap ito sa isang do-or-die situation. Common cause, not on his legs, he's not running around the track. He suffers from an anxiety disorder. This must all be seen in the context of his disability and the pervasive effect of the disability on his subjective thinking. I don't want to overplay disability, but the time has come that we must just look at different eyes, at least with unbiased eyes. Look at that man's conduct. Was his fear rational? No, it was found not to be rational. Meaning that he was entitled to shoot? No. That's why he's convicted. Please, let's understand. Let's understand when you combine these factors and see who's this man that you must sentence. Naghain naman ng prosecutors ng formal application upang dalhin si Oscar sa isang mental health hospital sa loob ng 30 days para sa evaluation. Ito ay matapos lumitaw ang ilang key witness na nagsasabing dumana si Oscar ng general anxiety disorder ng gabi ng pagpaslang. Matapos ang evaluation, inihayag ng korte na walang mental health issue si Oscar nang barilin si Riva. Noong September 2014, lumabas na ang hatol. Not guilty of premeditated murder and second-degree murder. Inilarawan ni Judge Masipa ang aksyon ni Oscar bilang isang kapabayaan. Ngunit sa halip na murder, hinatulan niya ito ng guilty of culpable homicide o ang katumbas ng manslaughter sa US. Nangangahulugan na hindi ito guilty sa pagpaslang kay Riva. Nasintensya nito ng maximum na 5 taong pagkakakulong para sa homicide at maaari na itong makalaya pagkatapos ng 10 buwan. At 1 taon nga mula nang makulong, pinalaya si Oscar para sa isang house arrest. Ipinagpatuloy nito ang kanyang sintensya sa mansyon ng kanyang tito sa mayamang suburb ng Pretoria. Marami ang nagulat sa naging hatol nito. Agarang dinala ng prosecutors ang kaso sa Nations Appeal Court. Ipinaliwanag ng mga ito na bagamat walang inisyal na plano si Oscar na patayin si Riva, alam nito sa kanyang sarili kung gaano kalala ang pinsalang maidudulot ng kanyang 9mm na baril. Sino mang tao na nasa loob ng maliit at nakalak na banyo ng gabing yon ay tsak na walang tsansang mabuhay. Kinalaunan, pinabura ng korte ang apilang ito. Noong July 2016, muling ibinalik sa kulungan si Oscar. Sa pagkakataong yon ay nasintensya nito ng 13 years na pagkakakulong. Samantala, na-deny ang unang parole request ni Oscar. Bagamat nito lamang taon, naaprubahan na ito. Ayon sa batas ng Africa, natupad na ni Oscar ang kalahati sa 13 years nitong sintensya, kaya naman eligible na ito sa parole. Tuluyan nang nakalaya si Oscar noong January 5, 2024 matapos ang 9 na taong pagkakakulong. Sa ilalim ng ilang kondisyon, mahigpit itong babantayan ng South African Department of Corrections hanggang sa ma-expire na ng lubos ang kanyang sintensya sa taong 2029. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.